Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong inaabangang debate sa pagitan ni Marcoleta at saka nito ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sana matuloy na, no? Ang dami kasing artery nito ni Carpio. Tatanggapin yung debate tapos magbibigay ng mga imposisyon. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po si Pulong, no? Ayan, pinalagan itong paninigaw o sinabi po ni Pulong na pag-e-epal nito ni Busita, pag-eksena. Ayan. At siyempre, yun pong pamumuna ni Ping Lacson dito po sa hindi pagpirma ni Robin Hood Padilla. No? Binanatan po niya si Alan Cayetano at saka tong si Robin Padilla na tila sumusunod sa utos ni Alan Peter Cayetano. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito naman po, maiba naman tayo. 2 araw na tayo dyan sa yung Kalabato at Bongo. Ibang topic naman po. Tsaka yung 2 araw ko na yan wala tayong nahita. Unahin na natin tong tila napikon itong si si Paulo Duterte, Congressman Paulo Pulong Duterte, sa di umano'y pag-eksena ni Mr. Busita sa syudad na nasasakupan niya. Ayan po. Ayon po kay Pulong Duterte, ito po yung kanyang sinabi sa kanyang Facebook page. Kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ang inihalal ng Dabawenyo para mamuno sa syudad. Yun po, no? Mabigat po yan, no? Huwag nyo pong pakialaman. Sabi nga, dagdag pa na ni Pulong, you were not elected here. Our people choose their leaders. Respect that. Ito po ay di umano sa pagpalag, no, ni Busita sa ordinansa ng Davao City na ipinagbabawal yung maingay na tambutso, no? Hindi po natin alam masyado yung naganap kasi wala naman tayong ibang napagkunan kundi ito lang pong pagpuna ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Meron pong, ayon po kay Representative Pulong, mayroon City Ordinance, Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City na umiiral umano bilang proteksyon sa pampublikong kaayusan. It exists to protect public order, especially against excessively loud modified exhaust system na wala naman dulot kundi istorbo, ingay at alarma, lalo na sa gabi. Ayan. So, ang pinupuna po ni Pulong Duterte ay sinisigawan, no? Tila sinigawan ni Busita itong mga tauhan ng Davao City Hall na naggumagampan lang ng kanilang trabaho. Okay. Kaya masyado kang epal, no? Tama nga naman si Pulong, hindi ka naman binoto ng mga taga Davao. Hayaan mo yung mga taga Davao diyan. Kung pupuna ka, gusto mong ipabago yung mga ordinansa ng Davao, pwede mo namang idaan sa question o kaya naman ay magpa-sponsor ka dyan sa Davao City Council. Hindi yung tumututol ka lang, isisigaw-sigawan mo.
Huwag ka raw umeksena sa Davao. Hindi ko alam kung bakit nasa Davao yan. Si Busita. Taga Davao din ba yan? Hindi ko rin nga alam kung bakit laging nakaugnay sa mga Duterte yan. Samantalang yung kinabibilangan niya na one rider. Party list. Isa po sa pangunahing kumukontra, pangunahing bumabanat dito po sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Okay. Nanalo din yata yan dahil akala ng mga Duterte. Akala mga Duterte supporters, Duterte yan, di ba? Ngayon, yung nakita natin na yung kanyang party list na one rider, nakita natin kung paano magtrabaho sa House of Representatives. Hindi na po obra na makadagit ka ng mga Duterte supporters. Ewan ko na lang kung may Duterte supporters pa. Yung party list mo nangungunang umatake kay Vice President yan kapartido mo yun. Yung anong pangalan nun? Na hindi na umiepal ngayon. Yung isa sa mga young guns. Yan, binanatan ka tuloy ng mahal na congressman ng Davao City. Hindi ka naman elected official ng Davao City para ka umepal. Alam nyo, mahal na mahal po ng mga, maaaring hindi po lahat, wala naman sigurong 100%. Kung si Tatay Digong nga tumakbo po yan, talo. Natalo po yan. Kayo naman, no? Parang di. Ayun, si Rods Rodriguez. Isa po sa pinakapangunahing kritiko. Isa po sa mga naninira sa ating Vice President doon sa House of Representatives. Kaya wala na po tayong iboboto niyan na one rider na yan. Kasi dinikit yung sarili niya sa mga Duterte, di ba? Kala talaga ng mga tao, Duterte supporter yan sa gawa po, hindi po sa salita yan. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa natin topic. Nakakatuwa po itong pahayag. Ako po sang-ayon ako dito sa pinahayag ng Chinese Embassy. Marami pong netizen yung nag-udyok daw sa Chinese Embassy na bakit hindi bigyan ng sanction yung mga senador at iba pang opisyal. Di ba marami nagtatanong sa inyo dito sa akin. Hindi ko na masagot kasi hindi ko alam yung pahayag ng Chinese Embassy. Ngayon po, nagpahayag na po yung Chinese Embassy kasi yung sa naalala nyo yung mga taga Palawan, Kalayaan, pinersona nung grata. Dineklara po na bawal na sila dun sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau. Marami po nagtatanong sa inyo, yung bang mga senador? Hindi ko po masagot dahil hindi ko po alam. Ngayon, eto na po ang pahayag ng spokesperson of the Chinese Embassy, si Ji Lingping. Recently, some netizens in the comment sections of posts related to the recent debate between the Chinese Embassy and some legislators have suggested that China impose sanctions on those legislators, that is, to prohibit the individuals concerned and their family members from entering the mainland, Hong Kong, and Macau of China, freeze their property in China, and prohibit Chinese citizens and institutions from doing business with them. What is your comment? Ito po yung tanong sa kanya. So ito po ang sagot ng spokesperson ng Chinese Embassy. It is not our option, at least not now. This is a debate. They have the freedom to express their views and we have the freedom to respond. No one should be silenced. Diplomacy is based on reciprocity. Words for words, action for actions. Yan po ang paniniwala ng Chinese Embassy. Words for words, actions for actions.
So, safe po ang ating mga senador. Basta debate-debate lang. Pero pagka once po na kayo ay nagdeklara na ng persona non grata, ipe-persona non grata rin kayo. Ganyan po yung Chinese. Kaya pala, no? Marami nagtataka sa atin, bakit yung mga Vietnamese, Indonesians, pwede silang manghuli ng mga mangingisdang inchik na naroon sa kanilang karagatan, pwede nilang itaboy. Pag sila pwede rin nilang bombahin ng water cannon. Kasi ganun po yung paniniwala ng Chinese embassy na kung daldalan lang ang banatan, daldalan lang. Debate lang, debate lang. Ayaw po nilang patahimikin. Sila din, pwede rin silang sumagot sa mga atake sa kanila. Pero pag umaksyon na kayo, halimbawa, nagdeklara po yung mga taga Palawan, yung Kalayaan, nagdeklara sila ng persona non grata, binawian po sila. Mabuti nga si Tito Soto hindi nagdeklara ng persona non grata. Si Tito Soto kasi nauuna yung bunganga eh. Kaya ka nakakasawa ng indirect contempt eh. Tapos ngayon maang-maangan. Freedom of speech lang daw. Akala ko ba magtsatsacha ka para ipabago yung ginawa ng mga na unconstitutional. Akala ko ba mas magaling pa yung mga first year law student kaysa sa mga justice. Bigla ngayon aatras ka. Ikaw talaga school bukol Kaya kung kailan ka tumanda, alam niyo yung mga tumatandang senador, lalong ginagalang yan eh. Nung tumanda sila Tanyada, nung tumanda sila Jokno, mas lalo sila naging kagalang-galang kasi papunta sila dun sa statesman eh. Kasama na yan si Enrile. Kasi wala na po sa kanila yung ambisyon na magpe-presidente pa, magba-vice president pa. Yun sa kanila, talagang senador na lang sila, maging statesman na sila. Yung legacy nila, inaalagaan nila. Etong si Tito Soto, kung kailan tumanda, aminado naman siya, di ba? Siya na yata pinakamatandang senador eh. Unlike nung mga tumatandang mga senador, sila Asyong Joby Salonga pala. Joby Salonga, naranasan natin yan eh. Sila Nene Pimentel, habang tumatanda sila, alam mo kung bakit, Tito Sen? Kaya naging kagalang-galang sila. Una, maaalam talaga sila sa batas. 'Di ba? Tapos ikalawa, hindi na sila nag-aambisyon beyond. Natamunan nila lahat. Yan si Franklin Drilon din. Mahaba na rin sa Senado yan. Nagiging kagalang-galang sila dahil ang nawala sa kanila yung ambisyon na tumakbo pa. Hindi tumakbo yung umangat pa sa pwesto. Ikaw halatang halata eh. Porsigido ka na sa impeachment eh. Bakit ka porsigido? Kasi ikaw ang posibleng ipalit na vice president. Tama nga naman. Bakit po siyang ipapalit na vice president? Hindi siya threat sa presidente pag siya naging president. Masaya na siya. Mag-isip po kayo ng tumanda sa Senado na kinukutya ng mga tao. Wala po akong matandaan. Sila Nene Pimentel, sila Chopisto Ginggona, mga nagsitanda po yan sa Senado. Yung tatay nila Cayetano. Inabutan na natin na dyan nagsitanda yan. Pero habang tumatanda po sila, lalo na si Enrile, habang tumatanda po sila, dahil nahuhubaran na po sila ng ng pangarap na
mas mataas pang pwesto. Yun eh. Yung may hinahangad ka pa is either pera o ano. Sila, alam niyo po yung mga matatalinong tao, hindi po laging pera ang nasa utak niyan. Yung legacy nila. Di ba? Tignan niyo si Tatay Digong. Legacy ang hinabol. Hindi kwarta. Ito si Tito Soto tsaka si Ping Lacson hanggang ngayon kinukutya sila, di ba? Simple lang yung mga trabaho nila. Oh. May malaking korupsyon sa Pilipinas. Kung tinutukan nyo yan, ang ganda sana ng legacy ninyo. Napakaganda sana ng legacy ninyong dalawa. Kung honest to goodness, yung sinasabi nyo na where the evidence will lead us, ginawa ninyo. Kayong dalawa, Tito Soto at Ping Lacson, kayo lang ang tumanda sa Senado na mula sa ginagalang papunta sa kinukutya. Lahat po ng mga tumanda sa Senado, kahit po yan si Franklin Drilon ay dilawan, never po namin yung kinukutya ng katulad ninyo. Hindi na kayo bagay. Hindi na kayo bagay na maging tuta sa tanda ninyo. Ang dami. Tumanda na, nagretiro na, pinamana na sa mga anak. Si Cayetano, si Ginggona, si Nene Pimentel. Na minana na ng mga anak nila yung mga posisyon nila sa Senado. Kaya nanalo yung mga anak nila kasi kagalang-galang na sila. Kayo lang, ang legacy ninyo, putya, kung kailan kayo tumanda, tsaka kayo tinatawag na school bukol, kaya tsaka kayo tinatawag na kung ano, no. Very obvious naman, no. Si Gutesa, instead na sundan yung lead ni Gutesa, putya, binanatan nyo si Gutesa. Okay lang sana kung yung edad nyo parang antikler lang di ba? Na very ano pa kayo, yung sabik pa ba sa sabik pa sa dapat yung edad nyo at sa tagal nyo sa Senado, dapat legacy building na kayo. Hindi na kayo nakakawala sa pangangarap. Katulad niyan. Pasensya na kayo kung saan na napupunta usapan natin. Katulad niyan. Meron pong lumabas ngayon na meron lumabas na text messages di umano sa pagitan ni Marcos at ni Bersamin. Ito yung mga chance ninyo para mag-shine, no? Imbestigahan nyo yan, patawag nyo si Bersamin. Ano man ang kahinatnan ng ebidensya, sundan ninyo. Yan ang iiwan nyo sana ng legacy. Alam nyo kung tininuan nyo lang yung Blue Ribbon Committee, makakalimutan ng lahat yung mga ginawa nyo in the past eh. Buti pa nga si Miss Tapia eh. Naging kagalang-galang nung tumanda eh. Kayo po siya. Walang katotoran. Okay, punta na po tayo rin. Tignan nyo to. Umapalag si Ping Lacson. Sabi niya, I don't think it's proper. Ping Lacson hits Alan Cayetano's alleged order directive to snub flood scam report. Alam niyo po, normal po sa majority black at minority black yung magkampihan.
Normal po yan. Bakit naman ngayon lang ba kayo naging senador? Kaya nga kayo yung majority, nagkakampihan kayo eh. Minority, nagkakampihan din. Kaya lang, kakaiba tong Senado natin dahil mga baliktari ng mga tao riyan. Mula sa majority, magiging minority. Yung minority, magiging majority dahil sa pagbaliktad. Alam nyo kung baliktad ng baliktad? Alam nyo kagad eh, di ba? Sa Amerika, dahil two-party system, Republican tsaka tong Democratic Party, Democrats, bihira po maglipatan yan. Paano ka lilipat? Isang partido kayo. Kaya ang labanan sa kanila sa eleksyon. Mapapalitan yung majority pag natalo yung mga, halimbawa, Republican ngayon yung majority. Pag natalo yung mga Republican senators, doon lang magiging majority. Dito sa atin, hindi. Pucha, dahil baliktarin ng mga politiko natin, kakabaka si Soto dahil siyam yung minority. Bumaliktad lang yung tatlo. Babaliktad na si Lito Lapid, di ba? O di okay na kagad. Bago ng majority and minority. Tapos nagtataka siya. Etong ni Lacson nagagalit siya kay Alan Peter Cayetano dahil di umano sa ambos interview ni Robin Padilla dinidiktahan daw sila. 9 members minority bloc would not sign the committee report because they planned to release their own version of findings. Sabi niya, individual choices nila yun. Nagulat nga ako na may dikta pala na wag pumirma. I don't think it's proper. Alam mo, Ping Lacson, nag-uusap yung majority at mga minority separate. Ngayon, sa tingin nila, inaatake yung minority. Alam nga namang suportahan kayo sa majority. Pero hindi po sinabi ni Robin Hood na siya po ay dinidiktahan. Actually, sinabi ni Robin Hood, teka muna, yung mga sinabi niya muna. Pero kung kailangan niya ng individual ang desisyon, kung hindi magpipirma o mapipirma, hindi yung idinikta sa kanila. Dahil ang aking pagkaalam, bawat senador may kanya-kanyang sariling pag-iisip. Correct, may sarili-sarili kayong pag-iisip. Pero wag mo sabihin na hindi kayo nag-uusap-usap kung anong posisyon ninyo. At hindi naman, ikaw lang naman nagsabing dinidiktahan si Robin Padilla. Kasi gusto niyong ipakita na mahina si Robin. Alam mo si Robin, street smart yun. Maaring hindi siya academically. Kasi nga, hindi nag-aral Mahirap talaga maging magandang lalaki. Okay. Wala pong sinabi si Robin na dinidiktahan siya. I-quote natin, sabi nga ni Robin kung gustong pumirma, di pumirma ko kayo, basta ako, susunod ako kay Alan. Dikta ba yung susunod? Nag-usap sila. Ano man ang mapag-usapan nila, wala na kayong pakialam doon, majority kayo, minority. Yan yung problema ninyo. Nung nagkudita kayo, hindi super majority nakuha nyo. Kaya, mayat maya, report nyo na, binabago nyo pa dahil walang pipirma Maski kakampi nyo, ayaw pirmahan Ngayon, nung binago nyo, wala pa rin gustong pumirma. Binago mo na para mapirmahan. Kasi po, bakit importante kay Lacson yung pirma? Pag hindi po pinirmahan yan, wala po siyang report. Pag wala siyang report, ang ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Lacson, pag-aaksaya lang ng pera ng taong bayan. Wala silang silbi. Wala siyang silbi bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Dahil sarili nilang report, hindi niya mapaniwala yung mga
yung kanyang mga committee members. Yan yun. Personal pride yan. At hindi lang yan personal pride. May kasalanan ka sa taong bayan. Bakit ka nag-aksaya ng pera namin? Ibig sabihin, tutol, yung sinulat mong report, hindi yan yung naganap. Talagang mayat maya silang kakabahan kasi konti lang. Sabi nga sa inyo, 3 lang eh. Bumaliktad lang yung 2 bilyar eh. Si Pia Cayetano, di kuha na nila yung 3. Plus si Lito Lapid. Ang isa pang ginagawa nila, yan, yung inuubos nila yung minority talaga eh. Siyempre, yung 3 na yan, yung 3 may kaso, tignan po ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa kinakasuhan, di ba? Bakit yung kasabay nila si Ramon Revilla may kaso na, nakakulong na? Bakit yung 3 senador na active senador hindi pa rin nakakasuhan? Ano pagkakaiba? Ang pagkakaiba, wala nang bilang si Ramon Revilla. Ano lang si Ramon Revilla, pakita lang nila, eto, eto kami, Hindi kami natatakot mga senador-senador. Gusto nilang pakita na nagtatrabaho sila. Talagang meron silang anti-corruption drive. Yan. Hindi nag-aral ng abogasya pero tapos ng criminology. Yun yung pagkakaiba niya kay Lito Lapid. Kaya si Robin Padilla, minsanan lang magsalita, pero punong-puno po ng alam niya po yung direksyon eh. Tsaka yung pagiging makabayan niya, yung sense of history ni Robin Padilla, meron siyang meron siyang pagmamahal sa kasaysayan. Alam niya yung history ng Pilipinas. Ayan na nga po, ginagawa na nga nila ng kaso. Sino ba magsasampa dyan sa mga senador sa ICC? Ano yan, ICC ang nagkusang kasuhan sila? May nagkaso po dyan sa mga yan, di ba? Sino po yung mga nagkaso? Mga traidor na Pilipino. Kaya yung sinasabi niya na dinidiktahan sila ni Alan Peter Cayetano, kayo nga, majority kayo eh. Insecure pa kayo kay Alan Peter Cayetano. Alam niyo kung bakit saan nagmumula yung inseguridad niyo? Kitang-kita naman sa debate na hindi nyo kaya si Alan Peter Cayetano. Di ba? Angat na angat sa inyo. Yan po yung problema. Pagka po, anong katangian ng mga sinasabi ko na yung mga senador na naging statesman? Yung mga tumandang senador na naging kahanga-hanga sila habang tumatanda. Alam niyo po kung ano? Ano ang katangian nila? Matatalino po sila. Kaya wala silang inseguridad. Minsan, pag alam mong hindi ka bagay sa posisyon mo, laging may insecurity. At ang insecurity po, lumalabas po yan, di ba? Kung hindi mo kayang habulin yung kanilang para mapataas mo yung sarili mo, siraan. Yun yung tendency, di ba? Gusto mo maging mataas ang tingin sa'yo, pero in the process, hindi mo naman kaya dahil kulang na kulang ka. Kaya ang tendency mo, siraan na lang yung mga mas matataas sa'yo. Kaya sinisiraan nila yung Supreme Court ni Tito Soto. Kasi hindi niya maikumpara yung sarili niya pagalingan. Siraan na lang niya. May contempt ka ngayon tuloy.
Paano lalaban sa debate ang mga yan? Alam niyo po, may mga, sa mga matatalinong tao, second nature na nila makipagdebate. Kita mo si Kiko Pangilinan. Abogado rin yan. Ngayon lang ako nakakita ng abogado na naggalit-galitan na lang dahil hindi na niya kayang sagutin yung mga naggalit-galitan na lang tapos ayaw na raw sumagot. Saan ka nakakita ng abogadong ganyan? Hinapin nyo na naman si Pinuno punta na tayo rito. So tapos na tayo rito kay Robin. Hindi po dinidiktahan. Sabi nga ni Robin sa interview, pinanood ko yung interview, baka naman kako tama naman to si Lacson. Ang linaw na sinabi ni Robin Kung gusto nilang pumirma nung ibang minority, di pumirma sila. Basta ako, susunod ako kay Alan. So, ibig sabihin, yung mga senador, si Robin Padilla, dahil siya po ay tapat. Ganun po yun. Ang leader nila, si Alan Cayetano. Follow the leader. Ano po si Robin Yung talagang konsenso siya kung sino yung mga niya. Mga leader niya, susundin niya. Di ba? Hindi po siya nagmamagaling. Si Robin Padilla, in fairness, umaamin po yan ng mga pagkukulang, kaya alam niya Di ba? Lagi niya naririnig, hindi po ako gaanong magaling sa batas. Mga ganun ang salita ni Robin Yun yung mga practical na tao. Inappropriate daw. Gusto ko lang ipaalala na isa lang ang Blue Ribbon Committee. There's no such thing as Minority Bloc, Blue Ribbon Committee. Kaya yun lang ang pagsasagawa ng Minority Report ahead of Committee Report. Sa akin medyo inappropriate na yun Ayan. So, sa kanya, nabastos siya. Talagang ganun. Si Tatay Digong nga, binabastos na. Hindi naman, natatawa lang Hindi siya nababastosan kasi basta ang nasasaktan lang po. Tama naman yun. Binastos kayo ng Minority Report. Yung naglabas sila Marcoleta na minority. Tama yun. Mababastosan talaga kayo. Pero paano nyo tinanggap yun? Nagtampo? Nagalit kayo? Na-insulto lang kayo? Sa mga matitinong tao, baliwala lang yan. Sabi, hindi naman yan. Itong tunay na report. O, kita nyo nga yun, yung minority. Majority ng minority, pumirma sa inyo. Hindi nyo mapapirma yung mga tauhan ninyo. Okay, bago tayo pumunta ron sa debate. Ito lang Lacson Maganda to sinabi ni Virgilio Season. For now, yes, it's hearsay. But the alleged text exchange between BBM and Bersamin is significant and relevant to the BRC inquiry. Lacson should look into it and not just sideline it. He should summon Bersamin. Correct. Ito na yung chance mo sana, Lacson. Ito na sana yung chance mo para magpakitang gilas. Binigyan ka ng pagkakataon magpakitang gilas. Imbestigahan mo yung text. Di ba? Bibilib sa'yo kahit mga pro Duterte. Alam mo, Lacson, hindi kaming mga Duterte, hindi kami naniniwala na pagka dilawan ka o automatic, kaaway ka namin. Bakit si Rowena Guanzon? Paulit-ulit yan, dilawan siya. Never niyang claim na siya ay DDS. Pero believe kami sa kanya kasi totoo yung mga sinasabi niya. Serious Bumibilib din kami diyan kahit dilawan. Meron pong ganun Kasi prinsipyo po pinaglalaban nila Ikaw, Lacson, hindi ka naman
Dilawan, hindi ka naman identified sa Dilawan, hindi ka rin identified sa Makabayan Black o sa Marcos na Marcos. Chance mo na to para magkaroon ka naman ng legacy. Na ikaw yung nagtukoy. Na totoo yung... Okay, anyways. Punta na po tayo rito sa debate. Una, may pangyayari na hindi ko ganong inintindi to kasi alam nyo naman, mayayabang talaga yung mga attorney. Yung mga abogado talaga may likas na yabang. Ang tawag ni Miriam Defensor dyan, intellectual arrogance, no? Arrogante sila, hindi dahil sa mapera sila, arrogante sila dahil magagaling sila, maaalam sila. Intellectual arrogance ang meron niya mga yan. Okay. Kaya nung si Marcoleta sumisikat na magaling na abogado, magaling na senador, nagsalita yan si Justice Carpio nung October 2025. Yan. Dahil sa sulsul nito ni Hayderian at saka nito ni si Hayderian tsaka si Llamas. Dahil hindi naman nila kaya Hindi naman nila kaya si Marcoletang banatan. Wala naman sila sa katiting ng husay ni Marcoleta. Ang ginawa nitong dalawang tukmol na to, pinarate, no? Si Carpio. Totoo bang magaling talaga yan si Marcoleta? Siyempre, si Carpio naman na yun nga, yung arrogante. Sabi ni Carpio, si Marcoleta raw belongs to lowest rank or lowest rank among lawyers. Mababa raw po ang katalinuhan ni Marcoleta kumpara sa mga abogado. Sabi pa ni Carpio, ropor daw. Ropor. Senator Marcoleta, ropor ka lang ba? Loko talaga to si Carpio. Ropor daw. Online discussion reports characterize Carpio's assessment as labeling Marcoleta ropor lawyer. Yung sa mga yan yung kasi si Carpio sabi lowest rank pa nga ayan. So ibig sabihin ang interpretasyon ng mga ay sa mga attorney ropor to si si Marcoleta. Kasi noon pa pala, October, binabanata na ni Marcoleta itong si Carpio sa kanyang mga interpretasyon dyan sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, naghamon na po ng debate si Marcoleta, hinamon niya si Carpio at saka to si Tariela, di ba? So si Tariela, nauna naghamon, na-back to yun si Tariela kasi sabi ni Tariela, sumama po kayo sa amin sa West Philippine Sea. Kala mo, dead end na si Kala mo, dead end na si Marcoleta. Hinamon mo siya na sumama sa inyo sa West Philippine Sea. Kasi walang lusot si Marcoleta di ba? Pucha, pag hindi siya sumama, sasabihin siya, duwag ka pala Pag sumama naman siya, pucha, baka maaksidente, mahulog. Walang lusot si Marcoleta, di ba? Pag matalino. Hindi ko rin naisip yun Sabi ko, ano kaya gagawin ni Marcoleta? Nakuha po ninyo. Kaya ako binibiliban ko po yung mga tao na hindi ko alam yung next move. Kasi iniisip ko, pag tumanggi si Marcoleta sa hamon ni Tariela na sumama ka sa amin sa West Philippine Sea, pwede na siyang tawagin ng lahat ng tao na duwag. Duwag ka pala hanggang salita ka lang Ano ginawa ni Marcoleta? Sasama ako riyan sa'yo, pero magdebate muna tayo.
Oh, alangan naman pumayag si Tariela. Sino ngayon ang nakakahiya? Di ba? Sino ngayon nakakahiya? Sasama siya eh. Pero makipagdebate ka muna sa akin. Yan yung mga balik na swabing-swabe. Kung tayo lang po nag-iisip niyan, ano kaya sasagot ni Marcoleta dito? Pag hindi niya lang pinansin, uulit-ulitin niya ni Tariela. Yung hamon niya na yan, uulit-ulitin yan. Tapos ulitin ng mga trolls. O, natigil, di ba? Ano sabi niya? Debate muna tayo. Okay. Mamaya na yung mga tanong. Dito muna tayo. Mawawala ako sa huwisyo. So, ngayon, kinasa na yung debate. Pero may catch naman si ano. Si, inamon si Carpio. Siyempre, nakakahiya naman kay Carpio. Kay Carpio, putya, nakakahiya yun. Sinasabihan ko na ropor lang to. Siyempre, pride lang ni Carpio yan. Pride na po yung umiiral. Si Marcoleta kasi, at least kahit papano, nakakapag-practice pa po siya ng debate. Nakita nyo naman, no? Sa Senado, napapractice niya po. Sa debate kasi, importante, hindi lang yung talino. Sa debate kasi, importante yung mabilis ka magbalik. Kaya walang mananalo kay Marcoleta na debate sa mga senador. Kasi sanay sila sa mga bigay ng pinifeed ng kanilang mga staff. Yung mga sasabihin nila. Sanay sila dun. Hindi naman sila sanay sa debate talaga eh. Samantalang si Marcoleta, nakatayo lang, di ba? Nagsasalita ka. Sasagutin niya yung sinasabi mo. Tsaka isa pa technique ng mga magagaling sa debate. Stick lang sila dun sa nila, sa posisyon nila. Hindi sila nasusway ng argumento. Natatandaan nyo, pag nakikipagdebate si Marcoleta sa mga taga-DOJ, ano lang sinasabi nila? Anong laging pinupunto ni Marcoleta? Yung restitution ay mali. Wala sa batas. Magpapaliwanag yung DOJ, etc. Restitution pa rin siya. Yung asa ng kinakailangan mo mag-restitution muna. Ang dami ng pinaliwanag, babalik lang ni Marcoleta sa restitution. Di ba? Hindi nyo masasway si Marcoleta sa argumento nyo. Yan yung gustong gawin ni Carpio. Nakakahiya kasi sinabihan niya na ropor. Pwersado siya ngayon na tanggapin yung debate ni Marcoleta. Pero, para hindi matuloy, alam niyo yun yung kunwari tinatanggap mo yung debate. Ha? Kasi nakakaya yung puta, sinabihan mo ng ropor tapos sinamong ka ng debate, hindi ka makikipagdebate. Natutuyuan ako na ano. Nakakaya talaga yun. Tinanggap niya, pero nagbigay siya ng mga kondisyon. At pag hindi tinanggap ni Marcoleta itong mga kondisyon, hindi na matutuloy yung debate. At least hindi siya tumanggi. Mga wais na. Alam niyo na ngayon kung bakit siya naging Supreme Court Justice. Magagaling eh. Ayaw na makipagdebate pero hindi niya sabihin na hindi siya tatahimik. Hindi siya sasabihin na ayaw ko makipagdebate sa'yo kasi ropor ka eh. Ropor na nga ako, ayaw mo pa akong patulat. Di nagbigay siya ng kondisyon. Ito kondisyon ko, ito lang pag-uusapan natin, ililimit natin. Para hindi na matuloy ang debate. Yun eh. Pag hindi sumunod si Marcoleta, hindi na binalikan siya ni Marcoleta. Open topic tayo basta tungkol sa West Philippine Sea. Lahat. Bakit mo ililimit sa gusto mong topic?
Yan yung mga balikan ng mga yan yung balikan ng mga matatalino. Ganyan po makipag-argumento mga matatalino. Oo, parang yung ginawa ko, 'di ba? Ang dami. Dati po siya, may naghamon sa akin ng debate. Debate tayo, putang. Nagpresyo ko, sige, magbigay kayo ng 200,000. Okay, okay po ako dun. Wala po akong problema sa debate. Sa mga vlogger na yan ng BBM, makikipag-debate sa akin. Puta. Wala akong problema sa debate. Ang problema mo sa debate, maghahanda ka. Popokus ka. Nakakahiya eh, di ba? Nakakahiya ka matalo sa debate. Puta, madidisrupt yung aking, akala ko nga may papatol eh. Walang pumatol. Gusto nyo kung hindi ako libre. Pero kung may pumatol, talagang patulang ko eh. 200,000. Patulang ko talaga. Kahit dun pa sa lugar nila, puta, gusto nila sa bahay pa nila. Kaya ngayon, wala pang sagot. Na-back to you siya. Ang bilis niyang sumagot eh. Sige, debate tayo. Kala natin okay na. May mga may mga gusto na mag-sponsor. Kaya, ang point ko lang, Carpio, eto lang ang pwede kong sabihin sa'yo, Carpio. Huwag ka nang magpalusot. Hinamon ka ng sinasabi niyong ropor. Tapos, nakakayang hindi mo tanggihan. Ang ginagawa mo, pag-iwas yan eh. Kalokohan yan. Siyempre, panalo na ako dun. 200K. Gusto ko kasing pausuhin sana. Kaso walang pumatol eh. Sisikat naman sila nun. Kung matalino talaga sila. Di ba? Kung bugok ka lang, ang alam mong debate, sigawan lang. Kutya. Okay, mga kapatid. Yan lang po ang ating topic at kayo atat na atat ng magtanong.